Hello again, Pinoy Skills. Welcome po ulit sa panibago na ng video. Sa video na ito ay i-discuss po natin kung paano i-identify yung positioning ng flange ng profile sa isang fabrication drawing. So, para na din bigyan ng sabihin natin kasagutan or ng konting idea yung isa nating subscriber na nag-comment doon sa isa nating video na parang nagkakaroon sila ng kalituhan doon sa kung paano ba talaga or saan ba nakaharap yung flange ng angle bar na kanilang kinakabit. So, hindi po natin masasagot ng direkta yung comment niya kung sino ba talaga yung tama. So, sapagkat hindi po natin nakikita or hindi po natin nakita kung nakita yung mga drawing na kanilang pinagbasihan tungkol doon sa kanilang ikinabit na angle bar. So, sa video nito ay ibabahagi natin kung papaano yung mga paraan or kung papaano i-identify sa pamamagitan ng hawak natin na drawing kung saan ba dapat nakaharap yung flange ng angle bar na ating ikakabit or ng profile. So, gumawa ako dito ng isang publication drawing. So, ito ay nakabase sa construction drawing ng shipbuilding. So, ang drawing na ito ay construction drawing ng isang barko. So, ang barko po ay may dalawang side, port side and starboard, and then yung aft and forward. So, itong drawing na ito ay top view, deck. So, ibig sabihin, tayo ay nakatingin mula sa ibabaw ng deck ng barko. So, sabi niya dito, all profile is 100 by 6 mm. So, it means itong mga nakalagay dito na linya, mga dotted line, ito po ay profile. So, ito yung mga profile ni kakabit. And then, ang lapad niya is 100 mm and yung thickness niya is 6 mm. So, and itong square na ito yung deck plate. So, ang part number niya is number 13 and yung thickness niya is 8 mm. So, gayon din dito, ito yung mga part number ng mga profile na kinakailangan. So, sa drawing na ito ay didiscuss natin kung paano malalaman yung kung saan nakaharap yung flange ng mga profile na ito. So, ngayon, tingnan natin kung paano natin ma-identify kung saan ba natin dapat iharap yung flange ng mga profile natin kakabit. So, kung ang sabi dito is itong drawing na ito ay drawn port side. So, ibig sabihin, itong drawing na ito ay port side. So, sabi niya, drawn port side, starboard, opposite hand. So, ibig sabihin, ang starboard ay nandito. So, opposite hand. So, kasalungat niya. Kung itong symbol na ito ay nakaharap dito sa kanan, sa drawing ng port side, sa drawing ng starboard, ang symbol na ito ay dapat nakaharap papuntang kaliwa or magkasalubong sila. So, itong profile na ito, kasalubong niya yung flange ng starboard. So, it means they are those profile, lahat po ng mga flange niya ay nakaharap sa center line. Okay? So, dahil nandito po yung center line. Okay? So, sa pamamagitan ng drawing ito, alam na natin kung saan yung nakaharap yung flange ng profile. So, ito ay nakaharap sa center line. So, nakapapuntang kanan pag ikakabit mo siya sa port side at pag kakabit mo siya sa starboard, nakaharap siya sa kaliwa. So, ganun lamang po kasimple. So, ngayon,
Kung kayo po ay still confused pa din and may pagdududa pa rin na baka mali yung pagkakalagay nyo ng mali yung hindi kulang pa rin yung information ng drawing na inyong hawak, pwede po kayong pumunta sa ibang view ng drawing. So, maaari po kayong pumunta sa long section view or sa cross section view. So, halimbawa sa drawing na ito, puntahan natin yung 550 of center line sa long section view. So, tingnan natin kung saan ba nakaharap talaga yung flange nito and kung ano yung itsura ng profile na ito doon sa long section view. So, doon sa long section view, doon mo makikita yung kung ano yung itsura ng profile nito, kung paano yung kabit niya. So, ayan, punta natin 500 na rin nyo, 550 of center line. So, punta tayo sa long section view. Ayan, so nandito tayo sa long section view. So, 550 of center line. Ayan. So, yung profile na ito ay may dalawang scallop in both end. So, ibig sabihin, kailangan siyang lagyan ng scallop in both end. And, ito yung, ngayon, tayo ay nakaharap sa port side. So, tayo ay nakaposition in center line or doon tayo nakaharap sa port side. So, ibig sabihin, pag nakaharap tayo sa port side, nakaharap sa atin yung flange ng profile. So, sa madaling salita, kung kayo ay nasa loob ng barko and nakaharap kayo sa port side, dapat makikita nyo yung flange ng profile na nakaharap sa inyo. So, ganun lamang po. So, sa pamamaraan ito, malulukit nyo ng tama kung saan ba nakaharap yung flange ng profile or ng angle bar na inyong ikakabit. So, another information or another reference na pwede nyo gamitin sa paglocate ng posisyon ng mga materialis na inyong ilalagay or ng inyong ikakabit, pwede rin po kayong pumunta doon sa cross section view or sa frame drawing. So, doon ay makikita nyo din kung ano yung mga positioning ng mga profile nito. So, dumako po tayo doon sa cross section drawing. So, ayan. Ito yung cross section drawing. So, ito yung frame 2 plus 250. So, sa view na ito ay ipinapakita niya na ito yung 550 of center line from center line. So, 1,100 of center line in port side. So, makikita nyo na yung flange ng profile is nakaharap sa center line. So, it means ito yung center line and yung mga flange niya is nakaharap doon sa center line, nakaharap sa kaliwa. Ngayon, kung halimbawa ikakabit nyo na yung nandito sa starboard, dapat yung flange nito ay nakaharap din dito sa center line sapagkat sabi doon sa drawing, port side, starboard, opposite hand. So, salubong yung mga salubong yung port side and starboard. So, it means salubong itong mga materialis na inyong ikakabit sa long section. Okay? So, I hope naintindihan nyo yung aking paliwanag, and kung may question kayo patungkol sa mga bagay-bagay tungkol sa drawing or sa mga fabrication, comment nyo lamang po at gawin natin ng video or sagutin natin kung sa abot ng ating makakaya. Ayun. Salamat po and God bless.